Siya si Lu Chenzo, ang anak ng general ng Hilaga na si Lu Xiao. Anong general ng Hilaga? Sinabi na sa utos ng emperador. Nagtaksil sa bayan at kumampi sa kaaway ang pamilyang Lu. Sa ngalan ng langit, ipinag-uutos ng emperador, ang general ng Hilaga na si Lu Xiao, ay nakipagsabuatan sa kaaway at nagpahamak sa bansa. Isang kasalanang hindi mapapatawad kahit ng kamatayan, ngunit dahil bata pa ang kanyang anak na si Lu Chenzu, at may naitulong din ang pamilyang Lu sa pagtatanggol sa hangganan noon, pinapatawad sila sa parusang kamatayan, ngunit ipapatapon sa Blackstone Pass sa hilagang hangganan. Noong tanyag pa at makapangyarihan ang pamilyang Lu, araw-araw nagpapadala ng regalo ang pamilyang Xiao sa kanila. Ngayon, marami pa rin naman silang ipinapadala. Sulat ng pagbawi sa kasal ang pinadala nila. Sino ang mapapakinabangan? Eksena sa Duanfeng Gorge. Ubo. Ang tapang naman ng amoy rito, nakakasulasok. Tingnan muna natin ang supply ng pagkain. Ito ba ang tinatawag nilang rasyon para sa 3 araw? Sandali, parang may mali. May amag na ito, pero pwede pa rin namang kainin, di ba? Kakainin mo, baka magtay ka niya ng husto na hindi mo na kayang tumayo. Huwag na nga lang nating kainin, tabi riyan. Sira na rin ang sako na ito. May 2 sako rito na hindi na talaga pwedeng kainin. Hindi ba nakasulat sa listahan na para sa 3 araw ito, General? May nahanap ka ba? May nakatambak na pagkain dito dati. Hindi lang basta inilipat ang mga pagkain ito. May kumuha at naglipat ng mga pagkain. At hindi lang basta kakaunti ang kinuha nila. Ang baho pa rin talaga sa lugar na ito. Ginoong Lu, mahalumigmig po rito sa hangganan. Kaya karaniwan lang na mabulok ang mga pagkain. Wala pa nga akong itinatanong. Dalhin niyo rito ang namamahala sa imbakan ng pagkain. Ika-7 amo. Magsalita ka, saan napunta ang mga pagkain? Ika-7 amo, maawa po kayo sa buhay ko. Hindi ko po alam. Talagang hindi ko po alam. Ayaw mo pa ring magsalita, ha? Hindi mo alam. Ikaw ang namamahala sa imbakan ng pagkain pero hindi mo alam. Hindi nyo alam. Noong 1 buwan, may kumuha ng supply ng pagkain mula sa Border City. Sabi nila, apurahan daw ang supply para sa hukbo ni General Gu. May aprobadong kasulatan naman mula sa kawanihan ng pangangasiwa. Sumusunod lang po ako sa utos, tagapangasiwang Jiao. Bakit kayo nakatingin sa akin? Ang Border City ay isang mahalagang kuta sa hilagang hangganan. Dapat lang naunahin ang kanilang supply. May problema ba roon? Ano ba ang kakainin ng mga taga Blackstone Pass, at bakit kayo nagmamadali ng ganyan? Dapat ay 10 araw nang nakalipas dumating ang supply ng pagkain mula sa imperyo. Naantala lang dahil sa bagyo ng niebe sa daan. Wala rin akong magagawa roon bilang inyong tagapangasiwa. Napakahusay na palusot, walang magagawa. Ginoong Lu, kung talagang nag-aalala ka sa supply ng pagkain, bakit hindi ka nalang sumulat kay General Gu para humingi ng tulong? Babaan mo lang ng kaunti ang iyong ere. Baka sakaling bigyan ka pa nila ng ilang karitong lumang bigas, hihingi na naman ng tulong sa kanila. General, huwag na tayong makiusap. Ako na ang magsasama ng mga tao para nakawan ang Border City. Mananakawan natin ang Border City. Napakahusay, Lu Chenzu. Ito ba ang uri ng mga sundalong sinasanay mo? Ang mga has na nakawan ang supply ng pagkain ng Border City. Nagbabalak ba kayong maghimagsik? Ako ang nagsabi niyon. Walang kinalaman ang general dito. Hindi natin maaaring nakawan ang Border City. Magmamakaawa ka talaga kay Gu Cheng'an. Sabi ko, hindi natin pwedeng nakawan ang Border City.
Pero hindi ibig sabihin yan ay luluhod ako para magmakaawas sa kanila. Kung ganoon, Ginoong Lu, sabihin mo nga sa amin kung saan manggagaling ang pagkain natin. Sino ang may pinakamaraming pagkain malapit sa Blackstone Pass? Ang mga barbaro. Kahangalan, talaga bang balak mong salakayin ang suplay ng mga barbaro? Gamit lang ang 300 baldado mong kawal. Hindi 300. Kundi ang bahagi lang na kaya pang lumaban. Mga sira-sirang proteksyon sa binti, at mga bungi at mapurol na sandata. Pumipili ka ba ng mga sasama? Pumipili ako ng daan para mabuhay. Napakahirap at napakalamig na ng panahon. Ano pang silbi ng pagsasanay sa mga sundalo? Para saan pa ang pagsasanay na ito? Nasaan na ba ang supply ng pagkain mula sa imperyo? Ang hayop na Gu Chang'an na yan. Muli na namang inilipat ang ating mga rasyon. Sabi ko na nga ba, hindi dapat tayo nanatili rito sa Blackstone Pass. Narinig naman ninyo ang lahat, hindi ba? Talagang gipit na ang ating mga rasyon. Ngunit humingi na ako ng saklolo sa Border City. Basta't manatili lang kayong kalmado sa inyong kampo. Baka may pag-asa pa tayong makaligtas. Magpapadala nga kaya talaga ng rasyon ang Border City. Saan man tignan, ang Blackstone Pass ay tanggulan pa rin ng dayong. Hindi naman hahayaan ni General Gu na mapabayaan tayo ng ganoon na lamang. Tsk, kinuha nga lang niya ang mga rasyon natin noong nakaraang buwan, Gipit din ang pangangailangan ng hukbo sa Border City. Iniisip lang din ni General Gu ang pangkalahatang sitwasyon. Kalokohan. Ang tanging pangkalahatang sitwasyon para sa kanya ay ang mabusog ang sarili niya, habang hinahayaan niyang mamatay sa gutom ang Blackstone Pass. Chinli, mag-ingat ka sa mga pananalita mo. May punto si Inspector Zhao. Kailangan nga nating humingi ng tulong sa Border City para sa Blackstone Pass. Buti naman at natauhan ka na, Master Lu. Ihanda ang panulat at tinta. Isulat mo, kritikal na ang kalagayan ng mga rasyon sa Blackstone Pass. General, gaano karaming rasyon ang isusulat ko? 2,000 palaso, at 100 hanay ng baluti. At lagdaan mo mula sa general ng Blackstone Pass. Ipadala iyan sa Border City. TSK, Master Lu, hindi naman mukhang nagmamakaawa ang tono mo. Apurahan ang sitwasyon sa digmaan. Hindi ito pagmamakaawa. Ako na mismo ang magpapadala niyan sa Border City ngayon din. At tipunin mo ang buong kampo. Talaga bang umaasa kang bibigyan tayo ng pagkain ni Gu Chang'an? Hindi ako umaasa sa kanya. Ginawa ko lang iyon para malaman niyang kulang tayo sa rasyon. Sinasadya mo bang ikalat ang balitang iyon? Nagipit sa rasyon ang Blackstone Pass. Malalaman at malalaman din naman yan ng mga barbaro. Kaysa naman malaman pa nila ito mula sa dila ng iba, mas mabuting ipaalam na lang natin sa kanila ang mga bagay na gusto kong malaman nila. Ang sulat na iyon ay isang pain. Ipunin ang buong kampo. Magtipon sa bakuran ng pagsasanay. Humanay kayo ng maayos. Ang rasyon sa Blackstone Pass ay tatagal na lamang ng 2.5 araw. Pagkatapos ng 2.5 araw, ano na ang kakainin natin? Lu Chenzo, pakinggan mo muna ako hanggang sa huli. Inilipat na ang rasyon sa Border City, at ang supply mula sa palasyo ay hindi pa dumarating. Sige, magmura kayo kung gusto nyo. Pwede kayong matakot, o magbalak na tumakas ngayon pa lang. Pero hindi kayo magkakaroon ng pagkain sa pagmumura. At hindi rin kayo magkakaroon ng pagkain sa takot. At kung tatakas kayo, lalong walang pagkain doon sa nagyayelong kaparangan. Kapag kainin nyo ang bagay na yan, maaaring mapuno ang tiyan nyo ngayon. Pero bukas, sabay-sabay kayong babagsak. Hindi pagkain yan.
Sunduyan ng kamatayan nyo. Ang mga sandatang ito, hindi man lang makakatago sa baluti ng mga barbaro sa labanan. Mas mauuna pa nitong kitilin ang sarili ninyong buhay. Kaya naman, iisa lang ang daan natin ang agawan ng pagkain ang mga barbaro. Nabaliw ka na ba? Sa lagay nating ito, may mga nakakabayong sundalo ring nagbabantay sa konvoy ng pagkain ng mga barbaro. Wala nga tayong kahit ilang kabayo man lang. Paano natin sila aagawan? Patiwakal ang gagawin natin. Sino ang nagsabi sa inyong kailangan nating harapin ng tapatan ang mga nakakabayong sundalo para lang maagaw ang pagkain? Sabihin mo sa akin, anong klaseng lugar ang Duanfeng Gorge? Ang Duanfeng Gorge ay isang makitid na daan sa pagitan ng dalawang bundok. Ang pinakamakitid na bahagi nito ay kasya lamang ang dalawang magkatabing karwahe ng pagkain. Malakas ang hangin at malalim ang mga bangin ng nibe sa hilagang pasukan, at may mabatong dalisdis naman sa timog na pasukan. Hindi makakatakbo ng mabilis ang mga kabayo roon. Ano ang mangyayari kapag pumasok doon ang mga nakakabayong sundalo? Hindi sila makakabuelo. At paano kung harangan natin ang daan sa harap nila? Pati na rin ang daanan sa likuran nila. Maging parang nakakulong sila sa loob ng banga. Kapag pumasok na sila sa bitag na yan, wala nang silbi ang mga kabayo nila. Hindi natin sila tatalunin sa bilis ng takbo ng kabayo. Tatalunin natin sila sa paggamit ng paligid. Hindi rin natin sila lalabanan sa kung sino ang may mas matatalim na sandata, kundi sa kung sino ang unang makakapaglatag ng patibong. Hindi 300 tao ang basta na lamang magpapakamatay doon. Pipiliin natin ang mga may silbi, at ilalagay natin ang bawat isa sa posisyong mabubuhay sila habang pinapabagsak ang kaaway. Paano naman kaming hindi marunong gumamit ng espada, gaya ko? Nakapaghukay ka na ba ng lupa? Opo, kahit ang nagyayelong lupa, nahukay ko na. Kung nakapaghukay ka na pala, mas may pakinabang ka pa kay Chinlie. General, hindi ko yata nagustuhan ang sinabi nyo. Pagdating sa paghuhukay ng mga patibong para sa mga kabayo, wala kang sinabi sa kanya. Sige na, kung sa paggawa ng patibong, suko na ako. Pero sa malapitang bakbakan, hindi niya ako kaya. Matatag pa ba ang kamay mo? Kung kaya mo pang humila ng busog, hindi mo kailangang tumakbo. Pumuwesto ka sa itaas at pakawalan mo ang unang palaso. Kaya ko to. Ang tinatanong ko lang, matatag ba ang kamay mo? Layas, 23 taon ka na sa hukbo. Nakakita ka na ba ng pangkat suplay ng mga barbaro? Oo, nakakita na ako. Ikaw ang bahalang kumilala sa mga selyo ng karwahe, at tukuyin mo kung gaano karami ang karwahe ng suplay. Maliwanag. Liu Sanjin, sumunod ka sa akin. Du, pasanin mo ang lagayan ng mga palaso. Opo. Kabisado ko ang gawain yan. Hindi naman puro mga handang mamatay ang pinili niya. Opo. Naiintindihan ko. May tungkulin din ako. Ilista ang mga sugatang sundalo. Kung sino ang kayang tumayo at kung sino ang hindi. Kung sino ang kayang magbuhat, magbantay, at pumana. Ihiwalay mo sila ng maayos. Pati ba naman ang mga may sakit, isasama mo. Isasama ko sila. Para hindi sila basta na lang itambak sa mga posisyong wala ng kawalan. Siye. Lu Chenzo, lumabas ka ng walang pahintulot para salakayin ang suplay ng mga barbaro. Kapag nabigo ka, tuluyan ang mauubusan ng pagkain ang Blackstone Pass. At kung magalit ang buong puwersa ng mga barbaro, kaya mo ba itong panagutan? Kung hindi tayo lalabas ngayon, wala na rin tayong makakain pagkaraan ng 2.5 araw. Maaari tayong maghintay na maging mga naghihiganting kaluluwa na lang tayo, pero naniniwala ka ba? Naniniwala ka bang magpapadala ng pagkain si Gu Chenan? Sige, ako bilang tagamasid ng hukbo ay gustong makita, kung paano mo gagamitin ang mga baldado mong sundalo para agawan ang mga barbaro. General, hahayaan mo ba talaga siyang ipadala ang balitang iyon? Kung may traitor sa kampo, kikilos sila ngayong gabi. Simula ngayon, babawasan ng kalahati ang rasyon ng pagkain. Kalahati na lang din ang sa akin. Kapag nagtagumpay tayo sa pag-agaw ng pagkain, makakakain ng busog ang buong kampo pagkaraan ng 3 araw. Kung mabigo tayo, ako ang unang mamamatay sa harapan ninyo. Hindi ko kayo hahayaang lumaban ng walang kalaban-laban para sa akin. Ang tanging gagawin ko ay akayin kayo para agawin ang ating pagkakataong mabuhay, at iyan ang Duanfeng Gorge.
Mukhang magandang lugar to para maglibing ng mga patay. General, kailan tayo kikilos? Pagkalipas ng 3 araw, darating nga ba talaga ang convoy ng rasyon ng mga barbaro? Paano ka nakasisiguro? Dahil sa tingin din nila ay sarado pa rin ang daanan, at walang mga ngahas na magpadala ng hukbo. Kung ganoon, ipapakita natin sa kanila. Sige pa, Chinli. Naghuhukay ba kayo o kinakamot nyo lang ang lupa? Napakitigas ng lupa dahil sa lamig, ako na. Sabi. Mukhang hindi rin basta sumusunod sa iyo ang mga baguhan mong tauhan. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Gaano katagal ang inabot nyo? Masyadong mababaw. General, bigyan niyo pa ako ng kalahating araw. Titiyakin kong mapapalalim ko ito. Hindi ko sinabing gawin niyo ng bitag sa kabayo to ngayon. Kundi para malaman ninyo kung gaano katigas hukayin ang lupa rito. Mas malamig pa dito sa kipot ng Duanfeng. Mas matigas ang lupa rito, kaya huli na kung kailan magsisimula ang labanan saka pa kayo maghuhukay. Kung ganoon, anong gagawin natin? Painitin muna natin, magagamit naman ang lahat ng ito. Gamitan nyo ng apoy para lumambot ang ibabaw bago nyo tibagin. Magdikit-dikit kayo. Huwag nyo lang basta itambak kung saan-saan ang nahukay na nyebe at lupa. Kailangang ibalik at ilatag iyon sa ibabaw ng hukay. Ibalat kayo nyo ang ilalim at magbaon ng mga sirang sibat. Nakatutok pa itaas ang mga dulo nito. Maglatag ng manipis na sapin bago takpan ng nyebe. Mga sirang sibat. Kahit nga ang mga sibat natin, kulang na kulang. Kahit ang mga sirang sibat, kaya pa ring magpabagsak ng mga kabayong pandigma. Maerhe, simula sa araw na ito, magsama ka ng 20 tao para mag-focus sa paghuhukay, pagbabalat kayo, at pag-atras. Ako naman ang mamumuno sa kanila. Hindi mo kailangang makipagbakbakan ng malapitan. Malaking tulong na kung ang mga hukay mo ay makakapagpabagsak ng mga kabayong pandigma. Tingnan mo nga ang sarili mo, naghuhukay ka lang pero kung umasta ka akala mo kung sinong opisyal. Sinabi ng general, na ang mga hukay ko ay makakapagpabagsak ng mga kabayong pandigma? Oo nga, pagdating sa paghuhukay, ay wala kang binatbat sa akin. Dahan-dahan lang, Kuya Wang. Talagang naging magkasangga kayong dalawa, ah. Nagbabayad lang ako ng utang, kaya tumahimik ka. Baluktot na nga ang likod ko ngayon. Pumana ka ng isa. Uubra ba ito sa labanan? Umuubo lang si Kuya Wang, kung hindi, siguradong tatama yon. Walang problema sa kamay ko. Gaano kakatagal kayang magpigil ng hininga? 10 hininga? Sapat na yan. Hilahin ang busog. Hindi mo kailangang pumana ng sunod-sunod. Ang unang pana lang ang papakawalan mo. Ang unang tira. Sa pananambang, ang pinakamahalaga ay ang unang tira. Panain ang mata ng kabayo, patayin ang nangungunang mga ngabayo. Panain ang mga bambang langis. Umatras agad pagkatapos pumana. Huwag kang magpakabayani. Unang pana lang ang papakawalan ko. Tama. Paano kung tumama? Iyo ang pinakamalaking parangal. Kuya Wang, dahan-dahan lang. May ibubuga rin ang tribo ng anino. Huwag mo akong tawaging sakiting duwag. Mamama na si Kuya Wang.
Mamamana raw, hahaha. Nasaan ang pangkat mo para sa pananambang? Pumili ako ng 23. 20 lang ang kailangan ko. Matatapang ang 23 ito, handang sumugod. Ang lakas ng loob na sumugod ay hindi garantiya na mabubuhay sila. Anong ibig mong sabihin? Humanay kayo. Nang agaw ng pagkain ang mga taong ito. Sumunod kayo sa akin, garantisadong walang uurong. Pangalan. Suelahu. Bakit ka napunta sa kampo ng mga baldadong sundalo? Sinugatan ko ang opisyal ko. Bakit ka nakipag-away? Inagaw niya ang babae ko. Hahaha, hindi masyadong kapuri-puri ang bagay na yan. Pero magaling siyang makipagbakbakan. Pangalan, Lusandaw. Bakit ka napadpad sa kampo? Naipatalo ko sa sugal ang sahod ng hukbo, at nagnakaw ng kabayo sa kampo? Pero marunong siyang sumakay sa kabayo. Susunod, anong alam mong gawin? Marunong gumamit ng maikling sibat. Sumuway ka na ba sa utos? 1 beses. General, sa labanan, ang tinitingnan ay ang talim ng tabak, hindi ang iyong angkan. Sa labanan, ang tao ang tinitingnan. Bakit ang 5 ito ay hindi kasama sa grupong panalakay? General, hindi ako takot mamatay. Ngunit hindi ka sumusunod sa utos. Lusandaw, mukha ka sa salapi. Kapag nakakita ka ng mga karwahe ng supply, madali kang mawawalan ng kontrol. Ako. Malubha ang sugat mo sa mata, hindi ka makakakita ng maayos sa labanan sa gabi. Kaya kong lumaban. Kahit makapanakit ka ng sarili nating mga kasamahan. Ang kailangan sa grupong panalakay ay mabilis na pasok at mabilis na atras. Hindi dahil sa sumusobrang init ng ulo ay bigla ka na lang hahabol. At kapag hinabol mo sila, doon ka mamamatay. Kayong dalawa, hindi kayo kasama sa grupong panalakay. Matatanda na sila. Ngunit sumusunod sila sa utos. Matatapang kayong sumugod, pero medyo mabagal na ang inyong mga binti. Pero hindi pa naman pumurol ang aming mga tabak. At tungkol naman sa pagsunod sa utos, iyan ang pinakamahusay kong ginagawa noong kabataan ko. Tatlong bagay lang ang kailangang sanayin ng grupong panalakay ngayong araw, makinig kayong mabuti. Una, makinig sa tunog ng pito. Ikalawa, pigilan ang pagsugod ng mga kabayo. Ikatlo, kapag narinig ang hudyat na umatras, umatras agad. Kahit na nasa harap ninyo mismo ang general ng kaaway. Umatras pa rin kayo. Kahit isang taga na lang ay mapapatay nyo na siya. Umatras pa rin kayo, napakasakit sa loob niyan. Ang pagtitiis ay nakapagliligtas ng buhay. Ngunit ang kasakiman sa parangal ang papatay sa inyo. Malinaw. Masusunod. Hinaan ang apoy, huwag ninyong sunugin ang silong. Pwede nyo nang ibaba ang inyong mga sibat. Narito ang tubig. Sino ngayang magwardya sa gabi, tumabi sa kaliwa. Pasok. Ulit. Balik sa simula. Bilis, atras. Mamatay ka muna bago ka umulit. Hiya, bawi ng talim. Hindi naaabot. General, mukhang may nagbago nga sa kampong ito ng mga baldado. Patawad po sa aking kadaldalan. Magsialis muna kayong lahat. Hindi na tayo makakapaghintay pa.
Ipaalam muna natin sa kanila na paubos na ang rasyon sa Blackstone Pass. Makalipas ang 3 araw sa Duanfeng Gorge, tapos nang sanayin ang kampo ng mga baldado, hindi pwedeng maging totoong mga kawal niya ang mga baldadong ito. Tamang-tama ang dating mo. Gusto mong agawin ang rasyon. Tingnan natin kung may buhay ka pang matitira para maagaw yan. Kanina mo pa ako pinagmamasdan ngayong araw. Isang pilay na matandang kawal lamang po ang inyong lingkod. Hindi ka lang basta kawal. Mas tapat ang mga kamay mo kaysa sa iyong mga binti. Ang karaniwang matandang kawal, hindi titingin sa mga senyas ng kamay ko kapag nagdedestino ako ng mga tropa. Kilala mo ang depensang senyas ng dating hukbong Genbei. Malabo na po ang paningin ng isang matandang tulad ko. Nagkamali lang ng tingin. Sige. Tatlong araw mula ngayon, aagawin natin ang rasyon. Ikaw ang magbabantay sa mga lubid sa timog na lagusan. Ako naman ang aatras. Dapat matatag ang kamay mo. Kung ayaw mong pag-usapan ang nakaraan mo, hindi ko natatanungin. Pero kapag nasa labanan ka na, huwag kang iinom. Medyo magkaiba ang batang general sa matandang general. Mauuna na po ako. Sino ang walang silbi? Sa labanan na lang tayo magtuos. Ang susunod, Binibining Jiang. Ang sugat na to, muntik nang umabot sa buto ang taga noon. Kapag inilista mo akong malubhang sugatan, hindi ko na kailangang lumabas ng depensa, di ba? Ang lumang sugat ay lumang sugat pa rin. Kaya mo pa rin gumalaw. Kaya mo pa rin humawak ng talim. Kung gusto mong magtamad-tamaran, nagkamali ka ng taong hinanap mo. Natatakot lang naman akong maging pabigat. Takot ka bang maging pabigat? O takot ka lang mapilayan sa kakatakbo? Shinli, tumigil ka nga sa mga sarkastikong hirit mo. May lumang sugat sa taga sa kaliwang balikat si Joe Lauba. Kayang humawak ng maikling espada. Kayang magbantay sa likod. Hindi pwedeng humawak ng kalasag ng matagal. Hindi pwedeng humawak ng kalasag ng matagal. Iyan na ba ang tinatawag nilang konsiderasyon? Gusto mo bang baguhin ko at gawing kaya mong humawak ng kalasag ng 4 na oras? Wag na, ha ha ha. Zhao Xiaoman. Sabi mo kahapon, hindi ka makakita ng malinaw kapag gabi. Iyan bang mga tuldok sa itaas? 3. Paano naman ito? 5. Kung ganoon, ano ba ang hindi mo makita ng malinaw? Malabo po kapag sa malayo. Pero malinaw naman kapag malapitan. Hindi pwedeng magbantay sa gabi. Hindi pwedeng mag-lookout, pero kayang magkumpuni ng balahibo ng pana. At magbukod ng mga halamang gamot. Kaya ko rin pong maghiwalay ng mga gamot. Oo naman, pino ang mga kamay mo at malinaw naman ang paningin mo sa malapitan, basta huwag. Basta huwag mo lang mapagpalit ang halamang pampagaling sa baging na nakakapamanhid. Kaya kong matuto, kapag hindi mo natutunan, papaluin ko ang kamay mo. Tiwala ka talaga sa kanya.
Mas tumpak siyang magbukod ng gamot kaysa sa iyo. Marunong din naman akong kumilatis ng tao. Sa tingin mo naman, lahat ng tao ay kayang sumugod sa labanan. Pagkasugod, patay agad. General, napakatalim niyo talagang magsalita. Hindi nakakapagligtas ng buhay ang matatamis na salita. Deng Gui. Binibining Jiang, dala lang po iyon ng panandali ang pagkalito ko kahapon. Ngayong araw, ayos na talaga ako. Kaya ko nang maghukay at magbuhat ng mga bato. Hubarin mo ang panlabas mong kasuotan. Titingnan ko ulit. Kailangan pa bang tingnan ulit? Ayos na nga talaga ako. Sabi mo pa nga kahapon, masama ang pakiramdam mo. Tapos ngayon, wala ka na palang nararamdaman kahit kaunti. Kailangan ko itong masiguro ulit, para makita kung paano ka gumaling ng ganoon kabilis. Binibining Jiang, napakaraming tao rito. Huwag na lang kaya muna. Huwag ka nang magpabagal-bagal diyan. Huwag ka nang pumalag at makipagtulungan ka na lang sa pagsusuri. Sandali lang. Aray, hindi masakit. Bakit ka umiiwas? Makati kasi. Nangangati na rin ang talim ng espada ko. Gusto mo bang ako na ang magkamot para sa'yo? Marunong ka bang mag-alaga ng kalapati? Mag-alaga ng kalapati, hindi po. Isang simpleng sundalo lang ako, bakit naman ako mag-aalaga ng kalapati? Ang ganitong mga marka ay dahil sa matagal na pagkakagapos ng maliit na kawayan sa iyong katawan. Kasing laki ito ng mga lalagyang kawayan na ginagamit sa pagpapadala ng sulat sa pamamagitan ng kalapati sa hukbo. Kanino mo ipinapadala ang mensahe? Wala po, talagang wala po. Nagkakamali lang po kayo, binibini. Lumaki ako sa tanggapan ng mga manggagamot ng imperyo. Mga sugat sa taga, tali, sakal, at iba pang lihim na pinsala. Mas marami pa akong nakitang ganyan kaysa sa mga kasinungalingang sinasabi mo. Magsalita ka. Hindi ako nagpadala ng mensahe. Marka lang po ito ng mahigpit na sinteron. Bitawan mo siya, General, may kahina-hinala sa taong ito. Alam ko. Nakita mo ba? Kung ganoon, paano mo nalaman? Masyadong nagmamadali si Zhao Heng. Kahapon, isinapubliko ko ang tungkol sa mga suplay. Isinapubliko ang liham para humingi ng tulong. At inilantat si Duan Fengxia. Kung malinis ang budhi ni Zhao Heng, dapat ay nagmamadali siyang pumunta rito. Pero hindi niya ginawa. Nanood lang siya, umurong. At bumalik agad sa tanggapan ng inspektor. Kung ganoon, ano pang hinihintay natin? Hulihin na natin agad si Zhao Heng. Madali siyang hulihin. Pero pagkatapos niyon, ano na? Naipadala na ang sulat. At hindi aaminin ni Zhao Heng kung sino ang nasa likod niya. Kanino ipinadala ang sulat? At hindi pa natin alam kung ilan pa ang kasabwat niya rito sa kampo. Pwede mong hindi sabihin. Pero simula ngayon, pumunta ka roon at maghukay ng hukay. Magpapadala ako ng 2 tao para magbantay sa iyo. Kung talagang inosente ka, at makaligtas ka sa agawan ng rasyon pagkalipas ng 3 araw, ibabalik ko ang 3 araw na rasyon mo. Talaga. Pero kapag may ipinagkalat ka pang kahit isang salita, sisiguraduhin kung mismong mga mata mo ang makakakita, habang inililibing ka sa sarili mong hukay. Hindi, linya lang siya. Kapag hindi naputol ang linya, makakatakas ang isda. Kapag hindi naputol ang linya, doon lang kakagat ang isda. Narinig mo ba? Siguraduhin mo lang na isa ka nga talagang linya.
Kaya naman pala matagal mo nang alam na baka may espiya sa kubol ng mga damit, hindi ka lang sigurado. Kaya pala pinasuri mo rin sa akin ang mga sugat para lang matunton ang traitor sa loob. Oh. Kaya pala nagpakapagod ako buong magdamag. Isinama mo na ako sa mga kalkulasyon mo simula pa lang. Oo. Lu Chanzhou. Tingin mo ba, lahat ng tao ay mga piyesa lang na maaari mong paglaruan sa chessboard mo? Ang mga sugatang kawal, ang may sakit, si Qin Li, ako. At kahit si Wang Ado, kalkulado mo silang lahat ng walang kamali-mali? Kung hindi ko gagawin, mas maraming mamamatay. Pero sana man lang ay sinabihan mo ako. Kapag sinabihan kita, hindi magiging natural ang pagkilos mo kapag sinusuri mo ang kanilang mga sugat. Hindi takot si Zheng Gui. Hindi natatakot sa akin si Qin Lai. Dahil alam niyang ang binabantayan natin ay ang talim, ang pagkilos, at ang paraan ng pagtingin. Pero hindi niya inaasahang mapapansin mo iyon. Lu Chenzu, ang isang taong tulad mo. Balang araw, sarili mo naman ang mapapatay mo sa mga kalkulasyon mo. Kalkulado ko na rin ang sarili ko. Kung matatalo si Duan Fengsha, ako ang unang mamamatay sa unahan. Ibalik mo sa akin pagkatapos mong basahin. Salamat, huwag kang magpasalamat ng napakaaga. Kapag bumuka ulit ang sugat sa tadyang mo, ipipilit kong ipainom sa iyo ang pinakamapait na gamot. Wala akong narinig na kahit ano. Ipinagkakalat na rin ito ng mga tao mula sa himpilan ng hukbo, hindi na nakakapagtaka. Anong gagawin natin ngayong gabi? Hayaan mo silang magpatuloy sa pagpapakalat nito. At hayaan silang magpakalat pa pero ang maling balita naman. Ngayong gabi natin ikakalat ang pekeng balita. Inilipat sa Donggu ang plano sa pag-agaw ng mga suplay. Pero, pupunta ba talaga tayo sa Duanfeng Gorge? Dapat ding baguhin ang totoong lugar ng pananambang. General, saan nyo ba talaga balak umatake? Hayaan muna nating isipin ng espiya na may silbi siya. Ganyan din ba kayo makipagtagisan ng talino sa kabisera noon, General? Mas mahirap harapin ang mga tao sa kabisera kaysa sa mga barbaro. Kung ganoon, mas mabuti pa pala ang mga barbaro. Kahit papaano, kapag tinaga mo sila, may dadanak na dugo. Nabalitaan mo ba? Nagbago ng isip ang general. Hindi na raw tutuloy sa Duanfang Gorge. Bakit daw? Sabi nila masyadong mapanganib sa Duanfang Gorge. Natatakot silang nakatunog na ang mga barbaro. Kaya sa Donggu na lang daw. Sa Donggo, hindi ba't mas malayo roon? Sash, hinaan mo ang boses mo. Huwag mong hayaang marinig tayo ng mga taga-subaybay. Donggo. Bakit ka nagpapatumpik-tumpik diyan? Bilisan mo. Opo, opo. Sumasakit po ang tiyan ko. Pupunta lang saglit sa palikuran. General. May espiya sa kampo. Saan lumipad? Sa Hilaga. Pupuntahan ko si Denggoy para patayin siya. Huwag kang magmadali. Hindi pa ba tayo magmamadali nito? Nakapagpadala na ng mensahe ang espiya. Ngayon,
Oras na para hayaang ang mga barbaro naman ang pumili ng larangan ng digmaan para sa atin. General, hindi ko pa rin talaga maintindihan. Anong hindi mo maintindihan? Tumayo ka nga. Bisto na ang espiya. Bakit hindi nyo pa siya ibinubunyag? Anong mapapala natin kung huhulihin natin si Denggoy? Bugbugin natin siya hanggang sa magsalita. Akala mo ba lahat ng tao ay madaling mapasuko sa ganyan? Isa siyang tapat kamatayang espiya. Kahit kagatin pa niya ang sariling dila, hindi siya magsasalita. Pero hindi rin naman natin pwedeng pabayaan lang ang espiya. Hindi ganoong klaseng tao si Denggoy na basta lang sumusunod sa utos. Na handang putulin ang mga ebidensya anumang oras. Paano mo naman nasabi yan? Kung talagang may sapat siyang pagsasanay, hindi siya magkakandara pa sa takot kapag nabisto ang kaniyang mga bakas. At lalong hindi siya halatang makakahinga ng maluwag dahil lang sa 3 araw na rasyon. Binayaran lang siya. Magagamit pa ba ang taong binayaran? Pwede. Gusto mo siyang patuloy na magpakalat ng maling balita. Hindi para magpadala. Kundi para ipaisip sa kaniya na totoong impormasyon ang nanakaw niya. Kayong mga tuso, napakarumi ng mga puso ninyo. Kung lilipad pa itaas sa hilaga mula sa Huiyu Pavilion, saan ito makakarating? Kung ordinaryong kalapati lang, hindi nito kakayaning lumipad lampas sa Snowy Ridge. Pero kung ito ang Grey Feather na pinalaki ng mga barbaro, makakarating ito sa kampo sa labas ng Grey Wolf Slope. May kampo ang mga barbaro sa Grey Wolf Slope. Dati, mayroon. Dati, pilay na Han, ano ba talaga ang mga nalalaman mo? Humaba lang ang buhay ng matandang kawal na ito. Kaya may alam lang akong ilang lumang daan. Kung ang sulat ni Denggoy ay makakarating sa Huilang Slope, gaano kabilis bago magkaroon ng sagot? Mga isang gabi. Bago sumapit ang takip siling bukas, kikilos na ang hukbo ng hilaga. Kung ganoon, maglalagay tayo ng depensa ng maaga, at hihintayin natin silang dumating. Hindi na naman. General, pwede mo bang tapusin ang sasabihin mo ng isang salitaan lang? Bukas, magpapatuloy ang pagsasanay natin tulad ng dati. Pagsasanay. Sino ang manonood, mga multo? Ano ba ang gusto mong ipakita kay Denggoy? Makita niyang inihahanda natin ang mga patibong sa kabayo, nagniningas na langis, at mga mamamana patungo sa East Valley. Para isipin ni Denggoy na seryoso tayo sa paghahanda doon. Hindi pa sapat ang East Valley. Maghanda rin sa Duanfeng Gorge. Pero huwag na huwag ipapakita kay Denggoy na naghahanda tayo sa magkabilang panig. Konti lang naman ang mga tao natin sa simula pa lang. Kaya palabas lang ang gagawin natin sa East Valley. Ang totoong patibong ay nasa Duanfeng Gorge. Malayo ang lumang daan mula sa South Entrance. Kung talagang maniniwala ang mga barbaro, mga tambang na tropa lang ang ipapadala nila. Hindi dadaan doon ang mga karwahe ng rasyon. Mabigat ang mga karwahe ng rasyon at mabagal ang mga kabayo sa East Valley. Mas mapanganib para sa kanila ang dumaan sa malayong ruta. Ipagpatuloy mo. Kung ako ang batang general ng mga barbaro, pagkatapos kong makuha ang balita, 2 bagay ang gagawin ko. Una, magpapadala ako ng isang pangkat sa lambak ng Donggu para mag-abang. At hihintayin kang kusang pumasok sa bitag. Ang ikalawang hakbang ang mas kritikal. Pangalawa, hahayaan ko pa ring dumaan ang pangkat ni Liang sa kipot ng Duanfeng. Pero palalakarin ko sila ng mas maaga ng kalahating araw, para maiwasan ang oras na kinalkula mo. Kung ipapahintulot mo, mag-aabang na kami ng maaga sa kipot ng Duanfeng. Kapag nag-abang tayo roon ng masyadong maaga,
Hindi tayo makakapagtago sa gitna ng unos at niebe. Manginginig sa ginaw ang mga tao, at magugulat ang mga kabayo. Kaya naman, dahil ang katimugang pasukan ng lawa ng Duanfeng ang pinakamakipot, babantayan lang natin ang mabatong dalisdis ng katimugang pasukan. Kung maagang tatawid ang pangkat ni Liang sa kipot, may sasalubong sa kanila sa hilagang pasukan. Hindi sila mangangahas na huminto sa loob ng kipot. Kaya tiyak na magtitipon sila sa mabatong dalisdis ng katimugang pasukan. Ibig sabihin, hindi natin sila uubusin sa loob mismo ng kipot. Aatake tayo sa sandaling makahinga sila ng maluwag. Napakatuso mo. Papuri yan. Sa labanan, iyan ang pinakamalaking papuri. Ang bitag na ihahanda natin sa lambak ng Donggu bukas ng umaga. Hayaang makita iyon ni Deng Gue. Si Ma Erhi naman ay magdadala ng mga tao para maghakot ng mga troso, para makita ito ni Zhao Heng. At si Qinli ay pipili ng mga tao para subukan ang kanilang mga talim, at pasiguruhing maririnig iyon ng mga tauhan mula sa tanggapan ng inspektor. Gagawa ako ng pananambang sa lambak ng Donggu. At para naman sa kipot ng Duanfeng, sino ang pupunta para maghanda sa katimugang pasukan? Ikaw. Pilay siya. Kaya walang magmamasid sa kanya. Ilang tao ang kailangan mo? 5. Mas kaunti, mas mabuti. Kapag marami ang tao, mas madaling mag-iwan ng bakas. 3 bagay lang ang kailangan mong gawin. Maghanap ng mapagtatalian ng lubid, maghanap ng mapagtataguan ng mga mamamana, at maghanap ng daan para sa pag-atras, lubid, pag-atake, at pag-atras. Ganyan din ang hilig sabihin ng matandang general noon. Ma'am, Lu Chenzo. Grabe. Siguradong kilala niya ang ama mo. Alam ko. Oh, bakit hindi mo tinatanong? Magsasalita siya kapag handa na siya. Paano kung hinding-hindi siya magsalita? Ibig sabihin lang niyon, hindi pa sapat ang tiwala niya sa akin. Napakalayo ng Donggo. Bago pa man mabitbit pabalik ang mga sugatan, malamig na ang kanilang mga bangkay. Lu Chenzo, takot ka nga na baka ipagkalat ni Duanfeng ang lihim natin. General, ipapadala pa ba natin? Ipadala nyo. Pero naipahatid na natin kagabi. Kung ganoon, ipahatid nyo ulit. Sabihin mo sa kanila na dadaan si Lu Chenzo sa Donggu. Panlilin lang lamang ang Duanfeng Gorge. Hindi maaari. Hindi natin siya pwedeng hayaang mabuhay para mabawi ang mga rasyon. Aray, aray. Halatang umaarte ka lang. Aray, binibining Jiang. Masakit talaga ito. Malakas ang hangin sa Donggo. Kapag nagsimula na ang labanan bukas, sa lagay ng likod mo, baka hindi ka na makabalik ng buhay. Oho, tama kayo. General, alam mo naman ang daan na iyon. Hindi mo alam. Kung ganoon, bakit mo hinayaang pamunuan ni Pilaynahan ang mga tao roon? Kung gusto niya akong ipahamak, hindi na sana niya hinintay ang pagkakataong ito. Sa bagay. Pero ang binti niya, ang taong may pilay ang higit na nakakaalam kung aling daan ang mahirap tahakin. Pilaynahan, talaga bang karaniwang tao ka lang noon? May 3 lugar sa timog na pasukan kung saan maaaring magtago ang mga mamamana, 2 lugar naman ang pwedeng lagyan ng mga bitag na lubid.
May kanal ng niyebe sa likod ng mabatong dalisdis, kung saan pwedeng magtago ang 20 tao. Pero hindi sila pwedeng manatili roon ng matagal. Mamamatay sila sa ginaw kapag sumapit ang gabi. Kung dadaan ang mga karwahe ng rasyon, saan ang pinakamabagal na bahagi? Dito, tiyak na lulubog sa niyebe ang mga gulong ng karwahe. Kakailanganin nilang bumaba sa kabayo para itulak ang mga ito. Doon tayo sa salakay. At ang daan palabas. Pwedeng dumaan sa maliit na kanal sa timog silangan. Pero mga tao lang ang makakadaan doon. Hindi makakadaan ang mga karwahe rito. Paano na ang mga karwahe ng pagkain? Hindi natin iuurong ang mga karwahe. Hindi natin iuurong ang mga karwahe. Kung ganoon, para saan pat inagaw natin ang mga pagkain na yan? Buksan ang mga sako at pasanin sa likod. At ang mga hindi natin kayang dalhin. Sunugin. Nagnakaw tayo ng pagkain upang mabuhay. Hindi para maging sakim. Kung magpapakasawi tayo sa kasakiman, babagal ang pag-usad ng mga karwahe. At kapag naabutan tayo ng mga manganggabayong barbaro, lahat tayo ay mamamatay. Susunod ako sa iyo. General, may naglalagablab na apoy sa dalawang magkaibang lugar. Talagang kumagat sila sa pain. May apoy sa dalawang magkaibang lugar. Ibig sabihin, may kaaway sa magkabilang panig. Ganyan lang ba kaunti ang mga tauhan ninyo? Tutuloy pa ba talaga kayo sa bangin ng Duanfeng? Dahil nga may kaaway sa magkabilang panig. Doon lamang tayo magkakaroon ng pagkakataon sa timog na pasukan ng bangin ng Duanfeng. Naisip mo ba? Paano kung mas matalino ang mga barbaro kaysa sa inaasahan mo? Naisip ko na yan. At tutuloy ka pa rin. Kaya nga ako pupunta. Huwag kayong mag-alala, Binibining Jiang. Hindi basta-basta mamamatay ang general. Dahil mauuna muna akong mamamatay bago siya. Tumahimik ka nga, walang nagtatanong sa iyo. Ipaabot ang utos, doon sa Ilog Maer. Pangunahan ang pangkat ng mga inhinyero bago sumapit ang ikalawang bantay upang maglatag ng mga patibong. Sumama sina Wang Ado at Liu Sanjian sa pangkat ng pag-atake at depensa. Pangunahan ni Qin Lia ang pangkat ng pag-atake bago sumapit ang ikatlong bantay upang lisanin ang kampo. Si Han Cheng ang gagabay sa daan. Tandaan, walang sinuman sa buong pangkat ang gagawa ng apoy. Bawal gumawa ng anumang ingay. At walang magtatangkang humabol ng walang pahintulot. Masusunod, kung sakaling mamatay ako sa labanan. Pangunahan mo, Qin Lie, ang pag-atras ng mga tao pabalik sa Pasong Heishi. General, tandaan mo. Huwag na huwag kang lilingon pabalik para sa akin. Hindi ko nagugustuhan ang mga sinasabi mo. Ito ay isang utos militar. Masusunod, huwag mo sanang bigyan ng ibang kahulugan. Kung mamatay ka man doon sa labas, ako pa ang kailangang mag-asikaso sa bangkay mo. Salamat na lang sa abala. Lu Chenzhou, Sabi mo hindi mo iiwan ang kahit sinong gustong mabuhay, tandaan mo yan. Kaya kasama ka rin doon. Takot ka ba? Takot. Ang hina naman ng loob mo. Qin Tao, hindi ka ba natatakot? Takot. Pero sinabi ng general, hindi nakakahiya ang matakot mamatay. Kung takot ka pero lumalaban ka pa rin, doon mo lang mapapatunayang isa kang totoong sundalo. Layas. Huwag kang ang manginig dyan. Pati niyebe nalalaglag na dahil sa panginginig mo. Kung hindi ka nanginginig, ako ang nanginginig. Mag-ingat ka, huwag mong mahawakan ang kwerdas ng panat. Tumahimik kayong lahat. Makinig kayo sa hilaga. Gaano pa katagal? Malapit na, naririnig mo ba? Hindi mga kuko ng kabayo ang dapat pakinggan, kundi ang gulong ng mga karwahe. Maliwanag. Protektahan ang imbakan ng pagkain. General, hindi tama ang bilang ng mga tao. Nagdagdag sila ng mga bantay pagkatapos nilang matanggap ang sulat.
Paano pa tayo lalaban yan? 有痕迹。 Haha, magtiwala kayo. Nahulog na sila sa bitag. Patuloy na mag-abang. Bumaba sa kabayo. Suriin ang magkabilang gilid ng daan, ihanda ang mga pana. Huwag gumalaw. Dahan-dahan lang ang paghahanap. Huwag kayong magpahinga. May nakita ako rito. Ipakawala. Ipakawala, ipakawala. Ipakawala lang ang unang pana. Manatiling matatag, manatiling matatag. Asintahin ang harapan. Taling panisod sa kabayo. Hilahin. Pangkat ng mga mamamana, sumulong. Huwag magkakagulo. Bakit hindi sila lumalabas para lumaban? Tigil. Habulin nyo rin sila, Maarhey, harangan mo sila at umatras. Masusunod. Sumunod kayo sa akin. Ipitin ang gulong ng karwahe. Iangat pa. Maerhe, huwag kang gagalaw. Ano pang tinatayo mo riyan? Iwas. Sabay-sabay tayo. Naharangan na. Kuya Wang, atras. Paalam. Hindi ka na pwedeng pumana. Sabi ng general, sa unang palasok ka lang pwedeng tumira. Para lang yon kapag walang pagkakataon. Nanginginig na ang kamay mo. Sabi mo nga, taga-dala lang ako ng lalagyan ng palasok, pero binabantayan ko pa rin ang kamay mo. Ngayon, hindi ka pwedeng pumana. Lintek na bata ka. Kahit murahin mo pa ako, kailangan pa rin nating umatras. Sumandal ka sa bato? Tama ang ginawa mo. Ipunin ang mga karwahe sa harap, bumuo ng depensa. Marunong lumaban sa unahan ang taong ito. Masusukol na tayo. Humanda sa pag-atras. Atras. Buhay pa tayo ngayon. Kahit kahiya-hiya, ang mahalaga ay buhay pa rin tayo. Gapiin ang kanilang pinuno. General. General. Hilahin mo. General, mag-ingat. Ang bango naman. General.
Ang espada na yan. Iwan niyo ang pagkain. Layas. Pigilan sila. Umatras kayo. Pagkain lang ang buhatin. Huwag matakaw, huwag nang kumuha. Iwanan ang mga walang silbi. Punuin at umalis na. Gusto mo bang mamatay? Kalahati sa iyo, kalahati sa akin. Sira ulo. Bilis, kilos. Sayang. Bumalik kayo at sabihin sa mga tao nyo. Anong sasabihin namin? May daon na sa Blackstone Pass. Umatras. Pumasok kayong lahat. Hanggang sa makahabol ang mga iniwan ng ama ko. Dumikit kayo sa bangin ng niebe, huwag kayong magpaiwan. Yakapin mo ng mahigpit ang sako ng pagkain. Tumingin ka sa nilalakaran mo. Tutulungan kita, huwag na. Sako, ikaw. Tumayo ka. Yakapin mo ng mahigpit. Buhay natin yan. Alam ko. Patuloy sa paglakad. Kuya Wang, kapit lang. Sumunod kayo ng mabuti. Manahimik ka kung walang mahalagang sasabihin. Sabi ng general. Makakakain ba tayo ng busog pagbalik natin? Oo. Kung ganoon, makakakain ba tayo ng masarap ngayong gabi? Depende sa kung gaano karami ang madadala niyo pabalik. Sapat na to. Haha. Kung ganoon, kakain ako ng 2 mangkok ngayong gabi. 2 mangkok. Sigurado yan, 2 mangkok pagdating natin. Nakabalik na ba sila? Pagkain. Totoo ngang naagaw nila pabalik. Pagkain ng mga barbaro to. May karne, naamoy ko ang karne. Diyos ko, may karne nga talaga. Dahan-dahan, baka matapon ang pagkain. Huwag kayong magtakbuhan, sako yan ni Kuya Wang. Sinong nagsabing akin yan? Para sa buong kampo to. Mga pilyo kayong bata. Ngayon nalaman nyo rin na para sa lahat to.
Nakita nyo naman lahat. Naagaw ko pabalik ang pagkain ng mga barbaro. Totoo nga talaga. Saan ka na naman nasugatan? Daplis lang ba ulito? Yang tinatawag mong daplis lang. Basta ba hindi ka pa nalalagutan ng hininga, mababaw na sugat pa rin sa'yo. Binibining Jiang, hindi naman po talaga malubha ngayon. Kahit papaano, nakakalakad pa naman ang general. Lahat ng sugatan, pumunta roon. Sino mang maglakas loob na maunang mangagaw ng pagkain. Babaliin ko ang mga binti niya. Mas matapang pa si Binibining Jiang kaysa sa mga warlord. Sundin niyo siya. Narinig niyo ba? Ang mga sugatan, pumunta sa unang tolda. Ang iba naman, ihatid ang mga pagkain sa kamalig. Sino mang magtangkang magnakaw kahit katiting, puputulin ko ang mga kamay niya. Masusunod. Susunod na henerasyon ng maiikling busog at pakurbang talim, 13. Kaya kung lumakad mag-isa, manahimik ka nga. Iniligtas kami ng unang hataw mo ng espada. Gamutin mo na ang mga malubhang sugatan. Hawakan mo siya ng mahigpit, huwag mong bibitiwan. Inutusan ko kayong labanan ang mga barbaro, hindi para gawing pansangga sa mga talim ang sarili ninyong katawan. Si Yunay. Sinasadya mo to, no? Akala ko ba daplis lang? Hubarin mo ang panlabas na kasuotan mo. Titingnan ko ulit. Hindi pa tapos bilangin ang mga pagkain at dayami sa labas. Uupo ka ba ng maayos ng kusa? O gusto mong utusan ko si Chinlie na kaladkarin ka pabalik dito? General, susundin ko po si Binibining Jiang. Hindi naman tinamaan ang mga masiselang bahagi. Magsalita ka pa ng isa, papalitan ko tong gamot mo ng napakapait na katas ng halaman. Anim ang namatay sa pagkakataong ito. Alam ko. Kung mas pinag-isipan at pinaghandaan ko lang sana ng mabuti. Marahil ay mas nabawasan ng 2 ang namatay. Hindi ka Diyos. Isang malaking himala na naibalik mo pa ang 81 sa kanila. Nagtitiwala rin sa akin ang 6 na namatay. Kung ganoon, huwag mong hayaang masayang ang pagbubuwis nila ng buhay. Ikalawang kuya. Tiyohi, dinala ko na pabalik ang mga bigas. Ikaw, pati ang isa pang sako, binuhat ko na rin pabalik. Hindi pa natatapos lagyan ng gamot ang sugat mo. Sandali lang. Lu Qianzhou. Himantang, 16 na taon sa hukbo. Ngayong araw sa Duanfeng siya, hinarang ang talim para sa kanyang kapatid sa sandata. At nasawi sa likod ng mga kariton ng suplay. Bago lumabas ng kuta si Sun Shi, sinabi niyang mabagal ang kaniyang mga binti. Sa timog na pasukan ng Duanfengcha, hinila niya pababa ang batong harang, at bago pa man makaurong, tinamaan siya ng palaso ng mga barbaro. Si Wudanyo ng pangkat ng mga inhinyero, hinarangan ng mahigpit ang gulong ng hulihang kariton, at hindi bumitaw hanggang sa kaniyang huling hininga. Si Li Kaojen ng pangkat ng pananalakay. Nang utusan silang umurong, ay nanatili sa likuran at nakapaslang ng isang kaaway. Si Zheng Qi,
isang veteranong kawal, ay nagbantay sa pwesto ng lubid, at hindi hinayaang maputol ito hanggang sa kaniyang kamatayan. Si Zhao Tielo na isang panday, ay nagtaas ng kaniyang busog upang salagin ang mga palaso nang magsimula ang labanan. May pagkain tayo ngayong araw, ngunit walang gaganaping pagdiriwang. Isusulat muna natin ang kanilang mga pangalan. Dapat lang silang maitala. Ang kanilang bahagi sa pagkain ay ipapamahagi sa mga kasama nila sa tolda. Ang kanilang mga parangal sa digmaan ay itatala sa unang aklat ng Kampo Hakshaw. Mula sa araw na ito, ang kampo ng mga sugatang kawal ay tatawagin na ngayong Kampo Hakshaw. Hindi kayo mga sugatang kawal na itinapon at walang gustong kumalinga. Kayo ang mga kawal na kasama kong umagaw ng pagkain mula sa mismong bunganga ng mga barbaro. Ang 6 na namatay ngayong araw ay hindi nasawi ng walang kabuluhan. Ang pagkaing nakuha nila kapalit ng kanilang buhay ay sapat na upang mabuhay ang buong kampo. At sapat na rin ito upang maitanim sa inyong isipan kung bakit hindi dapat suwayin ang utos ng hukbo, at kung bakit hindi kailanman dapat iwanan ang inyong mga kapatid sa sandata. General, may kabuuang 22 sako ng dilaw na millet ang naagaw natin pabalik. 9 na sako ng beans. 3 sako ng pinatuyong karne. 7 maikling busog ng mga barbaro ng Dongyang. 160 palaso. 13 kurbadong espada, at 5 set ng baluting katad. May 2 pang banga ng matapang na alak ng mga barbaro. Kay Yipeng ang matapang na alak. Binibining Jiang, alak yan. Gamot din yan sa sugat. Yipeng, opo. May karagdagang kanin ang buong kampo ngayong gabi. Tigi isang mangkok ng malapot na lugaw ang bawat isa. May karne ba? Maunang kumain ang mga sugatang sundalo. Narinig nyo ba ako? Kung gusto ninyong kumain ng karne, tandaan ninyong harangan ang talim para sa akin sa susunod. Huwag mo nga silang udyukan na masugatan. Ibigay ang isang malaking mangkok na ito kay Yipeng. Mayroon. Anong ginagawa mo? Ikaw ang magpapana ng unang palaso. Ikaw ang magpasa ng mga rasyon. Isa kang shogun na mamamana. Kunin nyo yan at huwag ninyong itatapon. Pinunong Chin, umagaw ka ng 2 piraso sa susunod. Walang hiya, ha ha ha. Kumain ka na, hindi ako gutom. Kapag sinabi mo pang hindi ka gutom, ipapahawak kita kay Chinlie para pilit kang pakainin. Iniisip mo ba ang 6 na taong iyon? Nangako akong ibabalik ko silang buhay. Ngunit nakapagbalik ka naman ng 81 tao. Nagtiwala rin sa akin ang 6 na namatay. Kung ganoon, huwag mong hayaang masayang ang kamatayan nila. Hindi ko hahayaan. General. Lao Zian. Ito ang ating yong na espada, at nakakita ka na ba nito? Noong mga panahong iyon, nakatanggap din ng ganitong uri ng palaso ang matandang general bago mangyari ang aksidente sa kanya.
Ako si Han Cheng, dating sundalo ng Genbei, nagpupugay sa batang general. Nakakita ka na ba nito? Noong mga panahong iyon, nakatanggap din ng ganitong uri ng palaso ang matandang general bago mangyari ang aksidente sa kanya. Matandang general, ang ibig mo bang sabihin ay si General Lu Xiao? Dating kawal ng Genbei, si Han Cheng. Nagpupugay sa batang general. Sino ang mula sa dayong? Paanong nagkaroon ng mga kagamitang pangmilitar ng ating dayong sa mga karwahe ng rasyon ng mga barbaro? Ang tatak. Batang general, nakita na po ng abang lingkod na ito ang ganitong espada. Isa ka nga palang dating kawal ng hukbong Genbei. Si Han Cheng po, pinuno ng Hanho Squad mula sa Zuo Feng Camp ng hukbong Genbei. Ang Zuo Feng Camp, sila ang tinitingalang bantay ng mismong hukbo ni General Lu Xiao. Tumayo ka't magsalita, batang general. Ang abang lingkod na ito, noon po, hindi namin nailigtas ang matandang general, at hindi man lang namin naipaglaban ang hustisya para sa hukbong Genbei. Hindi po karapat-dapat ang abang lingkod na ito na magsalita ng nakatayo. Bubuhayin ba ng pagluhod mo ang mga patay? Tumayo ka. Tumindig ka ng maayos. Kung nakipagsabuatan nga si Lu Xiao sa kaaway, matagal na sanang bumagsak ang hilagang hangganan. Sa kaso ng pamilya Lu, sinumang mag-imbestiga ay tiyak na mamamatay. Hindi dapat ganito ipaglaban ang isang digmaan. Maging ang ulat militar ay maaari palang palsipikahin. Saan mo nga pala nakita ang ganitong espada noon? Sa Baigutan po. Sa Baigutan. Baigutan. Hindi ba't doon natalo ang hukbong Genbei noon? Opo. Magsiatras ang lahat. Panatilihin ang pormasyon. General, kailangan nating protektahan ang lungsod. Nasa kanlurang linya ang ruta ng supply ng mga barbaro. Kailan dumating ang lihim na ulat? 2 oras na ang nakalipas. Zuo Feng Camp, lumipat sa kanlurang linya. Masyado ng huli, hinto. May tambang. May mga kaaway din sa pasukan. Naharangan ang pasukan, naputol na ang ating daan. Bumuo ng pormasyon. Bumuo ng pormasyon. Kakaalis pa lang ng mga tiktik ay pinutol na agad ang ating daan pabalik. Kalkulado nila ang lahat. Napakadetalye ng kanilang bitag. Mas malamig ang taglamig noong taong yun kaysa ngayon. 3 tribo ng mga barbaro ang sumugod patungong timog. Nakatanggap ng utos ang matandang general na sumabak sa digmaan upang harangin sa Baigutan ang pangunahing puwersa ng mga barbaro. Bago sumabak ang hukbo, may dumating na lihim na ulat na nagsasabing nasa kanlurang linya ang ruta ng supply ng mga barbaro. Pinamunuan ng matandang general ang Zuo Feng Camp para sa isang sorpresang pag-atake, at pagkatapos, nahulog kami sa tambang. Hindi ito ordinaryong tambang. Matagal nang alam ng mga barbaro kung nasaan ang bawat pangkat ng hukbong Genbei. Kapadadala pa lang namin ng mga taga-Manman, hinarang na agad sila. Hindi pa dumarating ang hukbong Yuan, pero pinutol na ang daan namin pabalik, at sinunog pa ang mga karwahe ng supply. Noon pa lang, alam na ng matandang general na may espiya sa loob ng hukbo. Noong gabi bago kami sumubok na tumakas, nakaharang ang kampo ng Zuo Feng ng isang maliit na pangkat ng mga mangangabayong barbaro. Nakuha sa kanila ang isang bulto ng mga palaso ng crossbow. Ganitong-ganito ang itsura. Mga palasong gawa ng kagawaran ng digmaan ng dayong. Sinabi ng matandang general noon na hindi ito mga lumang palasong ninakaw lang ng mga barbaro. Bago pa ang pulang pintura sa dulo ng mga ito.
na nagpapatunay na kalalabas lang ng mga ito sa bodega ng armas. May record ang bawat armas na inilalabas sa bodega. May record nga. Pero madali lang namang baguhin ang record. Ano nang nangyari sa mga palasong iyon pagkatapos? Ipinatago at ipinaselyo iyon ng matandang general. Binalak niyang iharap ang mga ito sa korte pagkatapos ng digmaan. Pagkatapos ng digmaan, may kapal pa ng mukha ang palasyo na maghintay pagkatapos ng digmaan. General, kung sakaling hindi ako makabalik, itakas mo siya rito. Kaya pala noon pa man, may nagpupuslit na ng mga armas ng kagawaran ng digmaan sa mga barbaro? At hanggang ngayon, may gumagawa pa rin yan. Sino, kahit takutin mo pa ako, hinding-hindi ko sasabihin. Ilan sa mga dating sundalo ng Genbei ang nakaligtas sa baygutan noon. Sa harap ng lahat, pinalabas nilang nagtaksil sa bayan ang hukbong Genbei. Kaya ang ilan sa kanila ay pinugutan. Ang iba naman ay ipinatapon sa malalayong lugar. At ang iba ay nagpalit ng pangalan para makasali sa mga kampo sa hangganan. Ang totoo, wala pang 100 tao ang nakaligtas talaga. Wala pang 100 tao. Nasaan sila? Nakakalat sila sa buong hilagang hangganan. Ang ilan ay nasa mga minahan. Ang iba ay nasa mga nayon sa hangganan. Ang iba naman ay naging tagapangalaga ng kabayo sa hukbo ng Gucheng. At may ilan ding narito mismo sa Blackstone Pass. Sino pa? Hindi po ako nangangahas na magbintang ng walang patunay. General, sa lagay na ito, natatakot ka pa rin. Alam mo ba kung anong parusa ang naghihintay noon sa sinumang umaming kasapi siya sa dating hukbo ng pamilya Lu? Paglipol sa 3 henerasyon ng pamilya. Ang iba sa kanila, hindi sa ayaw nilang umamin, kundi hindi lang nila mapangahasan. May mga asawa sila, mga anak, at matatandang ina. May ilan na sa kahirap-hirap ay mapalad na nakaligtas, nagpalit ng pangalan, at nagpanggap na baliw o tanga para lang makaraos sa putikan ng hangganang ito. Batang general, sa isang salita mo lang, kayang-kaya kong isigaw ngayon ang mahigit 10 pangalan. Pero pagkatapos kong isigaw ang mga iyon, ano na? Naririyan pa rin si Zhao Heng. Naririyan pa rin si Gu Cheng'an. At ang makapangyarihang kamay sa kabisera, naroon pa rin at nagmamanman. Kung kikilalanin kanila ngayon, bukas na bukas din ay baka bangkay na ang mga pamilya nila. Tama ang ginawa mo. Katibayan ang kailangan ko. Hindi ang palabasin ang mga dating tauhan ng aking ama para lang mamatay kasama ko. Batang general, may isang bagay akong hawak. Ibinigay ito sa akin ng matandang general bago ang labanan. Sabi niya, kung hindi na siya makabalik, iligtas ko raw ito at ilabas dito. Bakit ngayon mo lang yan inilabas? Dahil hindi ko alam kung mabubuhay ka pa hanggang sa araw na ito, batang general. Noong bagong dating ka pa lang dito sa Blackstone Pass, nariyan si Zhao Heng sa tabi mo. May mga espiya sa loob ng kampo, at mayroon ka lang 300 sugatan at pilay na sundalo, na walang pagkakaisa at bagsak ang morale. Kung inilabas ko ito noon, tiyak na kapahamakan mo lang ang idudulot nito. Pero ngayong araw, pinangunahan mo sila para bawiin ang mga pagkain. Tinala mo ang pangalan ng embahador. Hindi mo hinayaang si Qinli ang magbayad para sa iyo. At hindi mo iniwan ang mga may sakit na sundalo tulad ni Wang Ado. Kaya ngayon ay handa na akong sumugal. Anong isusugal mo? Tataya ako na. Hindi nagkamali ang matandang general sa kaniyang sariling anak. Nasaan ang kabilang kalahati? Hindi ko po alam. Ang sabi lang ng matandang general, ang kabilang kalahati. Ang makakapagpatunay na hindi siya kusang nagpadala ng hukbo ng walang pahintulot. Malamang, nautos pala iyon ng emperador. Kung mayroon sanang kabilang kalahati ng plakang militar,
Mapapatunayan nito na sumunod sa utos ng emperador si General Lu Xiao na magpadala ng hukbo, pero hindi pa rin sapat yan para pabulaanan ang paratang ng pagtataksil. Ang pagsunod sa utos na magpadala ng hukbo ay nagpapatunay lang na hindi nagkusa ang aking ama na magpalabas ng hukbo ng walang pahintulot. Pero maaari pa ring sabihin ng palasyo na nakipagsabuatan siya sa kaaway pagkarating sa labanan. Kung ganoon, ano pa ang kailangang patunayan? May nagbunyag ng mapa ng depensa natin, may nagpadala ng mga sandata ng Ministry ng Digmaan sa mga barbaro. May sadyang nagpahamak sa hukbong Genbei para mamatay sa dalampasigan ng Baigu. Ano ngayon ang balak mong gawin? Kailangan muna nating mabuhay. Kapag hindi tayo nakatayo ng matatag sa Heishiguan, wala tayong may imbestigahan. Kung hindi magiging ganap na hukbo ang Kampo Hushao, kahit makuha natin ang ebidensya, hindi rin natin mailalabas. Kung magmamadali akong linisin ang pangalan namin ngayon, isang utos lang mula sa kabisera, ay sapat na para mapatay ako kasama ang 300 tauhang ito. Batang General. Itabi at isil ang mga palaso ng crossbow. Maliban sa ilang tao dito sa loob ng tolda, walang ibang dapat makaalam nito. Naiintindihan ko, hindi mo na kailangang ibigay sa akin ang listahan ng mga dating tauhan. Batang General, hintayin natin silang kusang magpakita. Hindi ko gagamitin ang nakaraang utang na loob sa pamilya Lu para pilitin silang magbuwis ng buhay para sa amin. Masusunod, General. General, dumating po si General Zhao. May mukha pa siyang humarap. Papasukin siya. Ginoong Lu, nabalitaan kong may nakuha kayo sa mga sako ng pagkain ng mga barbaro. Mabilis makasagap ng balita si tagapangasiwang Zhao. Ang mga suplay ng hukbo sa Haishiguan ay nasa ilalim ng pamamahala ng aking tanggapan, kailangang maiulat at maitala ang anumang nakumpiska natin. Ano kayang uri ng pagkain ang nakuha ninyo? Pagkain lang, at ilang tabak ng mga barbaro? Wala nang iba. Ano ba ang inaasahan mong makikita roon, tagapangasiwang Zhao? Bilang tagapangasiwa, ginagawa ko lang ang tungkulin ko ayon sa batas. Siyasatin ninyo. Pati ba ang mesang yan ay nakumpiska ninyo? Xin Li. Binabantaan mo ba ang tanggapan ng tagapangasiwa? Tinitiyak ko lang kung gutom na ba talaga siya, na pati mesa ay gusto na niyang atnatin. Bakit ka ba nagmamadali, Ginoong Lu? Nagmamadali akong panatilihing buhay ang Kampo Hakshao. Ang mga tirang kawal ng Kampo Hakshao. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na palitan ang pangalan ng kampo? Ako. Huwag mong kalilimutang isa kang kriminal. Binigyan ka ng palasyo ng 300 pilay na sundalo, pero hindi ka binigyan ng kapangyarihang maghari-harian. Ang tawag sa inyo ay Kampo ng mga Lumpo. Isang bagong pangalan ng kampo, Tagamasid Zhao. Maaari kang magpadala ng petisyon para patalsikin ako. Sa tingin mo ba ay hindi ko kayang gawin yan? Gawin mo, pero bago pa man makarating ang sumbong mo sa kabisera, ang mga pagkain, armas, sugatang sundalo, at depensa ng Blackstone Pass. Lahat ng iyan ay ako ang masusunod. Kung ganoon, sana nga ay mabuhay ka pa ng matagal, Ginoong Lu. Magpapadala pa kaya siya ng mensahe? Oo, ano ngayon ang gagawin natin? Hayaan mo lang siyang magpadala. Nawalan ng suplay ng pagkain ang mga barbaro, at nagmamadali si Zhao Heng na imbestigahan ang mga palaso. Maaga o huli, malalaman din ito ni Gu Cheng'an. Hindi namatay sa gutom ang Blackstone Pass. Kaya dapat muna natin gawing isang tunay na kampo ang kampo ng atungal ng tigre. Nabuksan na. May karne nga. Susunod. Hindi pa tapos mamahagi sa mga sugatang sundalo. Binibining Jiang, tinitingnan ko lang naman. 3 beses mo na yang tinitingnan kanina pa. Napakaganda kasing tingnan ng karne, kaya tinitingnan ko ulit. Ngayong gabi, hahaluan ko ng napakapait na lunas ang gagamot sa sugat mo. Tama ang sinabi ng general. Ang hindi nakikinig sa manggagamot, madaling mamatay. Ha ha ha, si Pinunong Chin talaga ang pinakamasunurin.
Tumingin kayong lahat sa entablado. Maaari mo nang isulat. Sa labanan sa gupit ng Duanfeng, 87 tao ang lumabas sa kuta. 81 ang nakabalik sa kampo. Ang mga nasamsam na pagkain at armas ay nasa imbakan na. Isulat mong mabuti ang bawat detalye. 6 ang nasawi sa labanan. Ilista ang kanilang mga pangalan sa talaan ng kampo ng atungal ng tigre. Sige na, taga-Talahey. Ang pamamahagi ng pagkain ngayon ay hahatiin sa 3 antas. Tabi kayo. Ginoong Lu, ang mga nasamsam na pagkain at armas ay pag-aari ng suplay ng militar ng Blackstone Pass. Hindi mo dapat ito ipinamamahagi ng sarili mo lang, hindi ba? Tamang-tama ang dating mo, taga-Masid Jiao. Ang pagpapatala ng mga suplay ay nangangailangan ng lagda mula sa tanggapan ng taga-Masid, Mabuti naman at alam mo pa ang mga patakaran. Anong ibig sabihin nito? Bago pumirma, i-verify muna natin ang mga listahan. Siyempre, ang taga-subaybay mismo ang magpapatunay niyan. I-verify natin yan sa harap ng buong kampo. Lu Chenhao, hindi ka ba nagtitiwala sa tanggapan ng taga-subaybay? Jiao ang apelyido ko. Bakit, hindi ba mangahas si taga-subaybay Jiao na mag-verify? Xinlie, napakahusay mo na palang magsalita para sa general mo ngayon. Kung sino ang nagbawi ng mga bigas, siya ang may karapatang magsalita. Para sa Blackstone Pass ang mga bigas na yan. Hindi yan sayo, Xinlie. Nasaan si taga-subaybay Jiao kagabi? Noong inaagaw natin ang mga espada mula sa mga barbaro. Nasaan ka noong pinakawalan ni Wang Ado ang unang pana? Nasaan ka noong hinarangan ni Maer ang karwahe ng bigas? At nasaan ka naman noong sinangga ni Himankang ang taga para sa kasamahan niya? Walang problema kung ipapasok ang mga bigas sa Blackstone Pass. Wala akong reklamo doon. Pero kung sino man ang magtangkang kumuha sa mga bigas na ipinaglaban ng mga kapatid ko gamit ang sarili nilang buhay, para lang gawing dagdag na tinta sa sarili nilang listahan, ako ang unang hindi papayag, General. Taga-subaybay. Magaling, napakagaling. Ginoong Lu, ang mga kawal na pinamumunuan mo, may lakas pa ng loob na sumagot-sagot maging sa taga-subaybay? Sumagot-sagot ba siya? Hindi mo ba narinig? Ang narinig ko lang, itinatanong niya kung nasaan si taga-subaybay Jiao kagabi. I-verify na ang bilang. 22 sako ng dilaw na dawa. 9 na sako ng beans. 3 sako ng pinatuyong karne. Kalahating katawan ng nagyelong tupa. 7 maiikling busog. 160 palaso. 13 pakurbang espada. 5 set ng baluti. 2 banga ng matapang na alak. 1 dakot ng gamot sa sugat. Naisulat na ang 1 dakot. Dugo naman yan. Gamot sa sugat yan. Gamot sa sugat. At may isa pang listahan ng parangal sa digmaan. Pakipirmahan po, taga-subaybay Jiao. Listahan ng parangal. Siyempre, kailangang maitala ang unang laban ng kampo ng Hoksao. Isa ka lamang kriminal na nagbabayad ng parusa. Sino ka para sarilinin ang pagtatala ng mga parangal sa digmaan ng walang pahintulot? Kung hindi natin itatala ang kanilang mga nagawa, sino pa ang magbubuwis ng buhay para sa Blackstone Pass sa susunod? May sariling mga alituntunin ang palasyo. At sa mga alituntunin bang iyan ng palasyo, nakasulat ba roon na sinangga ni Heguantang ang taga ng espada para kay Maerhe? Talaga bang ipipilit mo ito? Alam mo ba kung anong kahihinatnan ng pagtatatag ng sariling batalyon at pagtatala ng sarili mong mga parangal sa digmaan? Kapag nakarating ito sa kabisera, alam mo ba kung anong parusa ang naghihintay sa iyo? Itinuturing na akong kriminal ng palasyo sa simula pa lang.
Hindi ko na ikatatakot kung madagdagan pa ito ng isa. Napakagaling, General. Sige, lalagdaan ko ito bilang iyong inspektor. Ginoong Lu, sana ay hindi mo pagsisihan ang mga ginawa mo ngayon balang araw. Ang mga bagay na pagsisisihan ko. Hindi na iyon kailangang pakialaman ng isang tulad mong Inspector Zhao. Ipamahagi ang mga rasyon. Unang antas, para sa mga nasawi sa labanan. Isang tansong baston at dagdag na kalahating bahagi ng rasyon. Kung may naiwan silang pamilya, itala agad sila sa listahan. Sa hinaharap, bibigyan sila ng prioridad sa mga gantimpala sa digmaan. Sino ang susunod? Pangalawang antas, para sa mga may natatanging nagawa. Dagdag na karne at malapot na lugaw. Qin Liye, isa sa mga may pinakamalaking ambag sa pagharang sa rasyon. Dagdag na isang buong piraso ng karne. Wang Ado, ang unang nagpasiklab sa supot ng langis, itala bibilang natatanging nagawa. Dagdag na isang piraso ng karne, at isang mangkok ng malapot na lugaw. Liu Sanjin, para sa pagsunod sa mga utos sa gitna ng labanan, at sa pilit na pag-atras kasama si Wang Ado, pinararangalan sa pagliligtas sa ating mga mamamana. Dagdag na kalahating piraso ng karne. Ako, may makukuha rin ako. Hahaha, ang liit naman ng pangarap mo. General, hindi naman ako nakapatay ng kalaban. Ngunit nagligtas ka ng buhay. Narinig mo ba yan? Ang pagliligtas ng buhay ay itinuturing ding isang kabayanihan. Maerhe. Si Maerhe ang humarang sa likurang karwahe, upang matiyak ang ligtas na pag-atras ng pangkat ng rasyon. General, namatay si Tiong Hei, para iligtas ako. Ang parangal na iyon, naitala na ang kabayanihan niya. At ang sa iyo, kailangan din nating itala. Han Cheng, sa paggabay sa atin sa Duanfeng, at sa pagtali ng mga lubid, itatala rin ang iyong kabayanihan. Hindi po ako nangangahas na tanggapin ito. Sa kampo Hakshao, walang gantimpalang hindi kayang tanggapin. Ito ang ikatlong antas. Ngayong araw, ang buong kampo ay bibigyan ng dagdag na seda. Hindi lang ito para hindi agad lamigin. General, masyadong sirang-sira ang laro ninyo. Mas maganda ang sirang laro. Para maalala nila kung saan sila nagsimulang gumapang paakyat. Ibaligtad ang laro. Munting demonyo. Qin Li ng kampo Hushao, makinig sa utos. Maerhe ng kampo Hakshao, makinig sa utos. Wang Ado ng kampo Hakshao, makinig sa utos. Liu Sanji ng kampo Hakshao, makinig sa utos, makinig sa utos. Han Cheng ng kampo Hakshao, makinig sa utos. Tumayo kayo. Simula sa araw na ito. Ang kampo Hakshao ay hindi magtatanong tungkol sa inyong pinagmulan. Veteranong sundalo man kayo, o nagkasalang sundalo, o may sakit na sundalo, o kahit mga sapilitang kinuha mula sa pamilyang militar. Pagpasok ninyo sa kampo, tatlong bagay lang ang mahalaga, ang utos militar, ang inyong mga kasamahan, at ang pagtatanggol sa paso. Narinig ninyo. Narinig po namin. Unang alituntunin ng kampo Hakshao. Huwag iiwan ang kasamahan. Huwag tatakas sa labanan. Ikalawang alituntunin. Ang lahat ng samsam sa digmaan ay isusuko sa kampo. Ipapamahagi ito batay sa merito. Ang magnanakaw ay pupugutan. Ikatlong alituntunin, sundin ang utos ng walang pasubali. Umatras agad, kapag narinig ang utos. Ang sinumang lalabag at gahaman sa karangalan ay parurusahan. Ikaapat na alituntunin, huwag iiwan ang mga sugatan at may sakit. Ang magkunwaring may sakit ay parurusahan ng mabigat. Ikalimang alituntunin, itatala ang pangalan ng mga nasawi sa labanan. At ibabalik ang kanilang tag ng sundalo sa kampo. Tandaan ninyong lahat iyan. General, naitatag nga talaga nila ang pangalan ng kampong ito. Isang sirang bandila lang naman iyon. General, sa ganitong paghahati, masyado pa ring kakaunti ang mga tao natin na kayang lumaban sa harapan. Hindi naman talaga natin kaya silang labanan ng harapan sa umpisa pa lang. Kapag naririnig ko ang mga sinasabi mo,
Alam kong magtitiis pa rin tayo sa hinaharap. Kung ayaw mong magtiis, dapat muna tayong mabuhay hanggang sa dumating ang panahon na kayanan nating lumaban ng harapan. Gaano katagal natin kailangang magsanay? 3 buwan. Hinto, manatili kayo riyan. Komandante, may dumating na mensahero mula sa border town. Sa wakas, nalaman din ni Gu Cheng'an na hindi pa tayo namamatay sa gutom. Komandante Lu, narito ako sa utos ni General Gu. Kapos na raw sa mga suplay ang hukbo sa border town. Nabalitaan naming nakasamsam ang Blackstone Pass ng mga suplay mula sa mga barbaro kahapon. Kaya nagutos si General Gu, na ang lahat ng suplay na nakuha ng Blackstone Pass, ay kailangang ilipat ang 70% sa imbakan ng hukbo sa border town. Anong sinabi mo? Qin Lie, isang lasinggong kawal na tulad mo, may karapatan bang sumabat? Ang border town ang pinakaimportanteng muog sa hilagang hangganan. Isang maliit na himpilan lamang ang Blackstone Pass. Dapat lang naunahin ninyo ang pangkalahatang kapakanan. At ano naman ang ibibigay ni Gu Cheng'an kapalit nito? Anong ibibigay ang pinagsasabi mo? Ililipat ang mga ito mula sa mga kamay ng Tiger Roar Camp. Anong ibibigay ng border town? Komandante Lu, huwag mong kakalimutan.